Today, I'll be delivering to you the subject about contentment. Be content. Now, ang contentment, lisod yun natong i-attain. Even si Apostle Paul, gitawag natong hero of faith, nagyapoy siya ay kalisdanan. Pero, nanikamot siya nga maka-learn to be content. In our text, in focus today is Philippians 4:11. It says, I have learned in whatever state I am to be content. State means situation. Nga makaanggo siya o siya masayod kung paano maging kontento. Now later on, we will discuss its definition. But makita nato nga dinhi, sa kalibutan, dili gyud sayon ang gitawag nga pagkakontento. Kaya nga naman, dili nato lang ang natural character. Masisi Pablo, di niya na natural ang character ka ng contented. Si Paul, iyang gisulat nga sutin niya in every situation, I learned to be content. So, amazing na siya. Kung makita tagtaong grabe ka kontento, amaze kita. If I'm not mistaken, si Socrates o sa ka-philosopher, ang iyahang test siyang kaugalingon, every time sa maadto sa mga baligyaanan, lahi ang iyahang observation. Ang ingon niya, dito sa kadaghan sa mga palitonon, dito ginatry na akong kaugalingon kung unsa kadaghan ang mga butang nga wa ako'y gana. We go to the malls and do some window shopping. Usahay matintal gid ba? Nga makapalit, especially kung yung mga sales. Ang atong mata ko sa mapilit ba? Kasi gani ka-drive ko, kita ko dahil sa Nara Street no, sa mga bags nga bago. Kaya sa akin, may mga needs punta pa nga kailangan nato no, sa atong trabaho. Pero whether we like it or not, ang atong sensory nga judgments or ang atong mga senses, nangita din sa gitawag sensory enjoyment. Malingaw kita. Pero si Socrates lahi sa iyang pagtanaw sa mga butang, iyang ginaihap kung unsa kadaghan sa mga butang na wa sa ganahi. Siguro may ngunta na posible rin itabo sa tao. If you are aging, especially sa mga seniors na gyud, tingdaghan na gyud mga butang dahil nga wala sila mga pleasure. O bitaw tinuod kung bata-bataon ka pa, kusgan ka pa, if you can travel, then travel. Kung makadula ka sa mga sports diya nga grabe kaayo ka tiring, kapoy, buhata samtang may kusog pa ka. Kaya once diya, if you are getting old, dili atana nimo mahimo, no? Especially kung kaedad ka 20% na diya sa imong kidney ang wala ga function. So kung mukapoy ka maayo, apektado imong kidney. Now, on travels, daghan mga lugar nga nindot maski diri sa Pilipinas, daghan ng lugar. Maabot kita yung panahon na sa diin imuhang ginahuna-una na lang pero imong lawas dahil di ka kaya. Now, ang atong NBA Riders dito sa Bacolod City, Bagulang, that was last week actually, na nakauli sila. O niadto po sila og Iloilo City og Siquijor. So sa una, pangandoy pa na ako na yung palit tag 400cc, kaya mo atong tag NLEX, North Luzon Expressway, atong tag Pampanga, Tarlac. Ang gusto ko atuan ka ng vegan sa Ilocos o dito sa Tudigaraw area, kung mahimo Batanes. So we are longing for things nung naagitawag nga enjoyment. O makita nato nga usahay ang ato di ay kaugalingon, makaangkon na lang ta sa pagkakontento ay wala natin kalipay niya na. For example, katong mga lami nga pagkaon, makakontento na lang ka, na kamukaon yun palabi. Kaya pag human na, ikaw naman mo antos ka ng mga hypertensive diya o mga diabetic. You know what I'm saying. But in the Bible, we can see in his sulat ni Paul in Philippians 4:11 nga he was in Rome. In fact, when he said this, nada siya sa jail, nasa sa prisuhan. This is not something no ang circumstance niya maayo in environment. Na siya sa harsh environment,
Nga kung sa diin, nag-antos dahil sa physically. Sa time sa iyang pag-ride ni. Pero makita nato nga he was a happy person. So kanina gibasa sa atong scripture reader, in verse 10, the Bible says, "But I rejoice in the Lord greatly." Nalipay ko sa inyong gibuhat kanako. But prior to that, in early verses, you can also read the word rejoice. In verse 4, "Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice." Dapat di ay kita mga anak sa Diyos, kanunay ta nga malipayon, regardless of the circumstances. Now, balikon nako, di nasulti na tong fake o schematic or facade. Nga kita lang nagpakairong ingdon. You know what's the meaning of hypocrite? It means an actor, a stage player. Sa ato pa na, mga plastic. Pero kita, nasayon ta, as we have learned last Sunday, nga ang atong joy di ay gikan sa Ginoo. Ito na nga, the joy of the Lord is my strength. Though our body is perishing, but our spirit is renewed day by day. So ato mga espiritu, gibag-o adlaw-adlaw. Muna siguro ang ato mga panglawas, no, nag-diminish na as you're getting older. Pero ang atong espiritu di ay nagakalipay. So si Pablo, dili sulti lang nga gipilit niya maging malipayon. Naa siya'y ginahugutan. In fact, no, ang iyang charge, grabe, sedition, naa siya'y treason, naa po'y mga serious crimes, nga kung sa diin, dili sa guilty ni Ana. For the cause of Christ lang ibuhat niya, pero grabe ang pagbutang-butang kaniya. But we have learned last Sunday that those who live a godly life shall suffer persecution. That is already given. Nasabta na ni Paul. That's why makita nato dili sa iyon ang iyang sitwasyon. Kaya ang iyang appeal karon dito na sa highest court, which is si Caesar himself. O si Pablo di sama karon nga may makit-an ta sa mga lawyers ngayon sa gobyerno nga mula pa nato. Naatay mga public attorneys. Pero sa panahon niya, makita nato nga, wa siya legal recourse or friends man lang, no, sa tag-as ng mga posisyon. Pero nakita nato din nga naa siya'y pasensya, nga he had to wait for his case nga ma-heard. So makita nato nga si Paul, maski naa siya sa kalisod, naunta siya sa masinasa sa kalisod, makita nato ang dako niya nga pasensya. Though naa siya'y reason nga maging impatient o maging dili malipayon or hanahappy. Di ba sa atong ginabuyo usahay, makaingon ta nga ayaw ko surang-surang karon na ayaw ko disturbuhan kay init biya akong ulo ron, nagkamay ko problema. Malingon ta usahay sa atong mga anak niya na. Usahay, madunggan ko na to sa laing tao, makasulti niya na. So, usahay, madungan na to, especially katong mga sickly, mga diabetic, grabe na sila, no? Very sensitive na, o irritable. So, si Paul instead, kaysa ang iyang letter o iyang pagsulat, ang iyang mga kalisod, ang iyang makapigado, kasakit, ang iyang kamingaw, instead, ang iyang gisulat sa Philippians nga, you need to learn to be content. Na kailangan, masayod mo kung paano makontento. Kasi makaingon ka mo, nagtaliwas man, nga nung kailangan man musulti sa magkontento nga kami, okay naman may sa gawas, ikaw, na Paul, kaya nakasasulod, nakasaprisuhan. But you know, our greatest teacher sometimes is experience. Amen? Diyan nato masulayan kung unsag yun ta kataf when it comes atong faith sa Ginoo. Nga dili ta makit-an na strong in good times, but also we are strong in bad times. Now, when Paul said, you must be content, what does it mean? Now, according to Webster, it says, satisfied or showing satisfaction with things as they are. So, ikaw natagbaw, you are satisfied. Maski mo sa mga butang na area, okay ka na. But in the Bible, sa biblical perspective, contentment means sufficiency in all the necessities of life. There is sufficiency. Kung pasabot, God is gracious enough, nakita natay sufficiency. Natay ito katagbawan na ipagkapuno niya sa daghang mga pangyalanon sa kinabuhi, iigo ra na sa Diyos. You know, necessities of life, we have basic necessities.
Di ba? Naatay food, shelter, and clothing. Mamitang ingon ni Jesus Christ, do not so overly concerned. Do not worry. Kanang worry din di pasabot nga concern lang. Of course, dapat may concern ta sa atong future because there's a lot of uncertainties in the future. Pero when the Bible says, do not worry, it means not to be overly concerned. Kanang anxious na ba? Grabe ka, kabala ka, nga murag wa na po kay Diyos sa imong kinabuhi. Nga wherein ang Diyos diay na siya'y sufficiency. Even si Paul, may sakit siya sa panglawas, so niya, I have a thorn in the flesh. Pero dili gyapon gitanggal sa Dios, pero ang saad sa Ginoo, masikatuloy ipangayang matanggalon iyang thorn in the flesh, tulok sa iyang unod. It might be siguro sakit sa iyang mata. Resulti sa Ginoo, my grace is sufficient for you. So that is what we call sufficiency. Aside from that, it is realizing that God has provided all my needs. That is a realization. Now, if you look at the scripture, ang Diyos day nato ang nag-provide sa tanan. Kanang bitaw sa Psalm 23:1 ingon ni David, the Lord is my shepherd, I shall not want. Wala na akong hahanapin pa. Now, personally or practically, as we all review, nga God has been so good to us. Nga hangtod karon nakasurvive ta. It's because God has provided all our needs. Kung ato lang i-realize na siya. You know, the prodigal son, he did realize ang iyang sitwasyon, nakaingon din siya na grabe di ay ang provision sa akong amahan dito sa among household. Di sama dinhi nga naglisod. Dito di ay naay gitawag nga joy, naay di ay gitawag nga sufficiency. So I need to arise and return to my dad. Now, sometimes you have this problem with contentment. It's because of this very nature nga nakanato. I mentioned earlier nga dili ni siya natural nga trait ang pagka-contented. Di siya natural nga trait. Kaya nga naman, ang atong nature, we have this competitive spirit. O saan ang competitive spirit? Kanang dili kita gusto maulihi ba? Di na to gusto kita maging behind. Gusto na to nga ingta kanunay. Now, there's no problem by being competitive kung nindot ang atong mga tuyo o plano. Siguro kung ikaw sa kasudyante during these past weeks, kahapit naman mo man ang finals, grabe imong pagtuon. Gusto mo siguro magiging first, nakauna gyud ka. And there's nothing wrong with that. Pero ang problema, kung natay itawag comparison. Kaya bitaw, if you compare yourself to others, so tili mo, grabe naman yun ang paglambo nila, murag nag-ulihin naman yun ko. So, ang mahitabo, it will make you uneasy. Based sa atong tunan last Sunday, nga the neurosurgeon, isa sa mga naghahatag ang happiness sa tao, ang too much exposure sa gadget. Kaya nga naman, dito sa gadget, kita nimo ang kanindot sa kinabuhi sa tao. Maski asa, kasuroy, o say pagkaong malami, mahimo. And there you are, nagatanaw lang nila. Or when you begin or start comparing yourself to them, kaingon ka, murag lahi na yun, so di na ka malipayon. Ang gusto mo, makaangkon po sa nila, o maglabaw pa kung unsang naan nila. The second one is complaint. Kanang bitaw ang competitive na spirit niya mo complain na ka. You know, I remember sa una when I was in seminary. Nagka-complain ko kay akong grado, aliman, labaw mangyud ko. You know, when I was in my seminary years and also my university days, lahi ang akong tapananaw sa una, elementary high school, cool lang ko, relax, chill lang. Pero pag seminary, pag college na, gustugin ako top 1 ko kanunay. Gustugin ako nga number 1 yun ko. So, ang okay na siya, unta. Kaya nga naman, gusto mo yun push imong self to the limit and you want to be the best for Christ. Pero usahay, kinang gusto na ito maging number 1 o tanaw na ito nga murag na ipoy mupuli sa atong pagka number 1.
Walang dili mao ang pagka-evaluate, no, o pagbuhat o grado. So, you begin to ask, and it's not a good attitude. Kaya nga naman, wala na ka nagtanaw sa imong kaugalingon, kundi tanaw ka na sa uban. Kaya gusto mo, nga ikaw lang yun, ang number one. The third one is to covet. So, makita ni mo imong neighbor, imong igsoon sa unod pa o sa espiritu nga naglambo, gusto mo po maangkon ang iyang kabtangan o ang iyang kadaugan o mahimo nga ikaw di nakakontento sa imong sitwasyon. O that is discontentment. You know, if there is discontentment, there is always a market. Back in 2020, ang memories na ako sa Facebook ni Balik atong contentment, is this possible? Nga sa una, grabe no ang mga gadgets sa cellphones. Na-remember ko, akong illustrate sa una, I have an Alcatel. Sa una nga panahon, gamay rami may cellphone, niya lami kay paminaw ba? Kaya natin cellphone. Imong classmate, beeper. Sa una, di pangina, very seldom you can find. Pero makita nato nga kung sa diin kung naana gani kay pagkontento, gusto mo pag itong mas the best kay mas the best. Okay lang unta kung for purposes nga magamit gayon sa kayuhan, pero kung gusto ka lang may pakita nga mas labaw ka, mas kuyaw ka, you become covetous. Manaingon sa Bible, in the 10 Commandments, thou shalt not covet. Importante nga masabtan nato ni competitive spirit is because this makes us discontented. And later on, di ta malipayon. Tingnan naman, the more that you see people improve or flourish, samot ka masakitan. Dapat ma-deal ginato na. Kitang tanan, we all face difficulties in which we can learn to trust God and be content. Wala may tao din hiyo, anak sa Diyos, nga wala yung problema. Kasi makaingon ka, unsa naman kung kinabuhi pros naman yung problema. Unsa man dahil mo expect this kalibutan, why problema? We can minimize problems, of course, kung kita maging cautious, but we cannot eliminate problems. Naagin ang problema. Pero ang pinaka-problema, dili sa mga uncontrollable circumstances. Ang pinaka-problema ang atong problema. Right? And how we handle ourselves. Kaya naman, ang palibot, wa tay control. Pero kung atong mindsetting lahi, maunang mausab ang atong kinaya, mausab atong actions, mausab ang atong destinasyon. God is challenging us to conform to His image, which is our utmost goal. That's why we need our bodies to be subjected. Paul said, I must keep myself under subjection so that when I preach to others, I should not be a castaway. Castaway means disqualified. Muna na magina sa atong hunahuna moabot through our senses, but we need to filter it. Tell yourself that you are already crucified with Christ. Di na ka dati. Do not entertain competitive spirit. O makita nato ang difficulties sa kinabuhi, moabot din na nato as we grow older, not only in age but also in faith sa spiritual, moabot din na siya. We all face difficulties, but we must learn to trust God. Contentment is not possessing everything, but giving thanks for everything you possess. Tinuod na, gusto nato ang mga butang to give us comfort. Gusto nato na mga butang. Pero kung ang gusto nimo tanan-tanan na lang yun, di ka matagbaw. I tell you. Yan naman sa Biblia, nitabo na ni King Solomon. Si King Solomon naana siyang tanan. Pero daghan gyapon sa gusto kasawahon. Mauto ang iyahang hinungdan siyang downfall. Tingnan naman, daghan sa mga wives na concubines pa yun. So naasay sa sailing mga gods and goddesses. O si Solomon, in order to please them, sunsunuran na lang siya. So sa naitabo, dito nagpalayo na sa Diyos. Which resulted the divided kingdom. You see, grabe ang glory sa mga Israel, but because of the sin of the king, naagi gitawag nga consequence pud na dako. We need to understand nga ang contentment di ay dili ning pag-angkon sa tanang butang.
kundi ang pagpasalamat sa tanang butang nga naa nimo ron. What are those? Number 1, sa imong kinabuhi. Lord, thank you for the gift of life. Amen? Salamat mo, Lord, kinatawag ko sa kalibutan. Thank you, Lord, for the eternal life nga akong naangkon sa diyang ako nagkabuot na. Nakilala ko si Jesus nga akong Savior, and He's my everything. My favorite hymn, Jesus is all the world to me, my life, my joy, my all. He is my strength from day to day. Without Him, I would fall. When I am sad, He makes me glad. Huwag laing nga nagapalipay ka na to. Ang Diyos lamang. Huwag laing makatagpaw ka na to. Ang Diyos lamang. Mabitaw si Jesus Christ, He was the living water. So this Samaritan woman, you know, when you drink of this water, not in this Jacob's well na water, but this is the living water, na ang makainom, he will never thirst. Di na siya ma-thirst, usab. Di na siya ohawon, usab. So makita nato, it is by a grateful heart. Nga kung sa diyan, makainom ka, Lord, thank you. Kaya na ako'y family. Amen? Na kay mga anak, that is your number 1 treasure. Your children. Children are heritage from the Lord. Kung ito ang mga butang, mapulihan, yung imong anak, nag-iisa na siya. Ang imong pamilya. Now, if you don't know what is your priority, then you have a problem with contentment. Every day, we must thank God when we wake up, Lord, thank you for the added life. Thank you, Lord, at the end of the day, kumplito akong pamilya. Gikan sa trabaho, gikan sa eskwelahan, nagtapok mi dinhi. Salamat, Ginoo. There's a difference between contentment and complacency. Because sometimes, no, may similarities ang complacency o ang contentment. Tamaingon tayo, sometimes I'm complacent. You know, sa Bible, importante nga masabta nato ang kalahian nini. Kasi ma-misunderstood nato ang meaning sa contentment. Kaya mo ba, naingon sila, well, mabutaw na ang mga Kristohano, no? Digin mga dato, digin mga lampo, kaya kontento rin din sila. So mali siguro na ang ilang definition. God is not against money or riches. The love of money is the root of all evil. Ang paghigugma, kaya kung sa din you don't know what is your priority. You love your money more than your relatives and your friend or your family member. That's the problem. Pero kung tanaw nato sa Biblia, may dakong kalahian ini is because ang contentment, mabasa nato sa Biblia, as I mentioned earlier, nga ang promise sa Ginoo kang David na tinuod gayon, nga the Lord is my shepherd, I shall not want. Meaning that God fulfills us with everything we need. Ang Diyos tayo nagapuno. But when we say complacency, however, this is the notion that we've reached and achieved everything. Kanang bitaw, pa-relax na lang ka na, uy, okay na ni. Okay na ni siya. Oh, naangkong ko ng tanan. And there are no more areas in which we can grow and learn. That's the problem. Kanang bitaw complacent, paabot na ka nga okay na ko, nga di na ka gusto pa ma-improve. Muna problema kay matagak ta diha. Ang gusto sa Dios, ang tanan gihatag niya kanato, pasalamatan nato on sa ato na possess. Pero gusto sa Ginoo nga mag-grow pag gyud ta. Mag-learn pag yun ta, mangita pa tag areas na pwede pa ta ma-develop. And that is the big difference. Gusto sa Ginoo, you are contented of what God has provided, but still, you are looking for an avenue na ang Diyos pag yun mo gamit pa nimo sa bulaton sa Diyos, nga kung sabihin, if the Lord will bless you, you will be a channel of blessing to others. Mauna ang gusto sa Diyos. Kontento ta kung usang gihatag niya, pero nakakay-desire sa mong kasing-kasing, Lord, like Jabez. Lord, bless. Lord, please, bless me indeed. Expand my territories. Sa mga nata, murag, sayop ba din siguro nga kanang mga ikog panalangin sa Ginoo, dili oy, nagatipin din sa imong motibo. Lord, please bless akong sources, akong income. Lord, bless my business. Lord, bless my work. Kailangan ko tabanganan. You know, I have a mother, I have a father, na ako'y mga siblings, na ako'y mga masakiton ng mga pariente. Lord, by prayer,
Gahangyo ko nimo, and Lord, please bless ang akong pangabuyan. I want to extend my help to them, and that is a good intention. And the Lord will bless that. And there's nothing wrong with that. So contentment is good, and complacency is not. In fact, kung basahan itong Biblia, ang mga heroes of faith nato sa book of Hebrews are always growing. Nagatubo na sila. They are always learning. Nagatuon. Do not be stagnant. Learn from others. Maski mayon ka, maestro ka, learn. Tuon. Maski kapoy. I tell you, kapoy kayo mo tuon. Balik naman karon ng among online learning sa Master of Ministry. Kapoy mo tuon. Pero muna pamaagi nga ikaw mo stay abreast mo pasabot ay mong speed, dili ka ma-delay. Tapos ang kalibutan nag-evolve o ang kalibutan nag-develop. Di lamang AI o technology, maski ang behavior sa tao, and you want to be on the top. Kaya naman, kung ikaw lang pirmi, nag-lag, ikaw pirmi nag-aapas, maingon ng mga tao ni mo, naunsa naman ni, nawa ka balo sa kitabo, sa palibot, o sa kitabo. You know, we want the Word of God, which is the Bible, be relevant to the modern day. Wala ta nag-isgot kini panahon ni David. We are taking those principles and lessons para ma-apply nato sa modern day. We want to what? To learn from their lives. Ang mga principles. Actually, and by the way, that is history. You know history? His story. It is the story of God. So makita nato, those people who have gone before us, dako nga lesson nato matunan nila. But while we are studying their backgrounds, their relationship with the Lord and their encounter with God or experience with God, mo ning ato karon nga panikamutan nga ma-relay nato sa atong modern nga pagkinabuhi. Ngayon kita na behind. Di na ta maka-contact sa mga tao. Wa na tayo gitawag communication sa mga tao. Wala na tayo sa gitawag natong attachment nila. Kaya nga naman, we are just talking about the old story. You know, your theology mo reflect na sa atong behavior karon. Your learning of the past, it will give you light of what is happening today and in the future. Importante nga kanunay ta nagatuon, kaya nga naman, gusto nato kanunay effective ta. Grabe karon ang mga tao, ang ilang attention span is very short. Pero what we can say here, ang tao kailangan gyud nato tun-an. Mga short ang ilang attention span, grabe ang messages every day, and here we are, kung kita mo share via Sunday school or sa pinaagi sa preaching, wala tayong connection, and it's hard, it's difficult. Kaya naman, if there's no changes in the way that we live, pasabot we fail in our message. That I'm not saying na naging void ang Word of God. No, the Word of God will not return void. When I say I fail in my message, because the sermon must be a life-changing. That is your objective, not to be impressed, but to influence people. You know, ang kanindot ko, ang apostle, mahal to sa mga balay, and don't be afraid, You know, makita nato sa may mga changes. Sa una siguro may mga beer pa nga mga baso. Sa amoy usok pa ang balay. Pero sa na mga kausapan. Why? It's because they allow the Word of God na mo mag-penetrate silang hearts. And that is what? Something that is amazing. Na malipay ta na. Kaya nga naman, they are really hearing the Word. Not they are impressed, but they are influenced by the Word. Mapasalamaton ta is because there is a room for growth. Nagtubo not only the preacher, but also the members or the listeners. We must push ourselves forward. Dili pili backward. Di pili nga stagnant. Di lang ang stored knowledge kanunay. Read and read. Listen and listen. You know, kung nakaedad na ka, tinuo sa technology, di ataganahan na kapoy. Pero ang kalibutan karon, grabe na ang pag-advance because we are living in a digital age.
Ang gusto nato kanunay nga kita connected sa mga tao. And we must push ourselves to the limit. Importante yun na, we must know what is happening in our world today, the current events. Because the current events, at it unfolds, makita niyo mong revelation, sa pagbalik ni Kristo Jesus, na kinihinay yun siya. So, mapasabot kita nga nagtuon sa prophecy, o sa revelation, o sa gitawag na itong future events, madouble time ta, natin sarili magdouble, madagan-dagan ikagaha, pero imong una-unang kasing-kasing, kanunay ka sa pulong sa Diyos, kanunay ka nga naay pangandoy nga gamiton ka sa Diyos. That is what we call contentment with progress. Importante nga ma-realize nato nga ang Ginoo naghatag kanat sa tanan-tanan kanato o gamiton nato ang mga butang nga gihatag sa Ginoo sa pagpadayon pagyud sa paglambo, pag-grow o kini ang pagtuon sa tibok kinabuhi uban sa Ginoo. Now, if you'll ask me, unsaon nato maging pareha ni Paul nga makaingon siya, I learned to be content. Ingon niya, wala ko nagsulat ninyo kay mangayo ko, pero i-explain ko lang sa inyo kung ano sa itabo sa akong kinabuhi. Maski na ako diri sa Rome, na ako sa priso, maski piniriso ko, sultihan tabo. Do not worry about me. Kabalo ko kung ano sa akong ginatubang. Siguro kita matagagawas. Una ata sa mga tanang piniriso kaluluoy. But I tell you, sa ministry sa Blessing Missionary Baptist Church, ang pinakaganahan nako ministran ang mga priso. You know why? Because when you talk to them, they will give you their full attention. Kato mga tinuod yun ng mga anak sa Diyos. Daghan kami service providers sa lalahing ng mga reliyon. But every time musulod to sila dito, o musulod kami, muhatag isang panahon. And when they worship sincerely. Wala na yung mga gadgets. Diba? Wala na po noon. Pero makita hindi mo dito, wala na yung mga phones o messenger or whatever, galakaw-lakaw. And when they give praises and testimonies from the bottom of their hearts, you will be challenged. Kaya nga naman, maingon ko, salamat sa Ginoo. Kaya kung wala ko na priso, wala ko nakilala si Jesus na akong manluluwas. Imagine that. Hindi ba ka maluya, anak, maminaw? Ha? Kailangan dahil ang tao mapriso para makaangkong kagawasan. Kita usay gawas noon, kundi ka binalanggo ni Kristo. Ang atong kinabuhi kaysa, chill lang, relax lang. We are complacent. Yes, contented daw. We have eternal life. Anak na sa Diyos. But God wants us to grow. To be influenced. Di na ito tanan influence. Pero as we are developing ourselves, improving ourselves by the Word of God, o kinabuhi na ito, nag-grow ta. And people are seeing us as a living epistle. Buhi na sinulat. Do you know we are just like those golden fishes sa aquarium? Nga ang tao patanaw na ito. The way we talk, the way we dress. Sige sa sunod sa simbahan, I'm not really observing your ways. Pero imong tapad kabantay diha ba? Kung sige ang istorya, sige ang cellphone, lakaw, wag paminaw, nga naging distraction ka. Kung wala kay paghatag og bili sa imong oras sa inyo, hatag kag bili sa oras sa uban. People has only this short period of time na sila makapamalandong sa pulong sa Ginoo. And they want to digest all things. And you see, makita nato nga may mga tao gyud nga grabe sila. Grabe sila kadibutado. You know, the other day, I met with the firemen, itong mga bombero, for 8 years. Nato na sila, nalilayang station commander. Ako lang nagpabilin. Ang karaan dito, ang iba nag-retire na. Pero itong mga bago, nakita kami dito sa CSA the other day. Lipay kayo sila, lipay po ko. Ano ba? Ma-enjoy ka, no? Ang tao ba nga, mano sa pulong sa Diyos, huwag ka ma-remember nila ang pulong sa Ginoo. Happy sila nga mo share. Nga pinagi nindot ang pulong sa Diyos. You know,
Makita nato, dili, tanan, ingon to si Pablo, nagsuistorya na siya, tinuod na. Dito sa prisuhan, wala sila sang kalingawan sama nato din Wala sila mga gadgets. Pero naasanay, kalinaw. Tapos pagbasa sa pulong sinumbasa, magdayag-dayag yun. Grabe. Manapabot dito sa mga kaingon ko ba? Ako man yung minister nila, dili man ako mong minister, kay ako manadasig nila. Namatay member diri, he can sa jail, and he can testify that. Doon sa nabuhat dito sa sulod. But we can see when Paul said here, so tinya, I learned to be content. Mas kinaglisod ko sa presuhan, dili ang presuhan sa una sama karon ha. Pero grabe, so tinya, grabe ang Diyos.